Hi Pisces, this is Jav. Welcome po sa ating channel. By the way Pisces, this is your weekly Kabay Tarot reading from May 18 to May 24, 2026. Gamitin ang reading na ito bilang kabayin lamang. Tandaan Pisces, ito po ay general reading. Pisces, kung ano man tong concern mo, challenges ba to, struggle ba to, obstacle ba to, fear ba ito, maging matatag kasi magiging maayos din po ito. Magkakaroon ng balanse. Sabi din dito na magkakaroon ng stability. May pag-uusap din po tungkol sa long-lasting. Objective reach with effort and sacrifice. May pag-uusap tungkol sa hometown. Para ka nakatali sa isang bagay, sa isang sitwasyon, or sa isang tao at ikaw ay nahihirapan. Malalim din ang iniisip. Na may limitation. Pwede din may kailangan sundin. Kasi kailangan nga. Rules. May rules. You feel restricted. Nagkaroon ng loss of freedom. May gusto kang ipaglaban pero unable to express yourself nga. Pwede din may concern ka na naging dependent yung tao sa'yo. Tao or mga tao sa'yo. Pwede din na nahihirapan ka or you feel restricted kasi may mga obligasyon ka or nabibigatan ka sa obligasyon mo. Actually, gusto mo magkaroon dito ng time. Yung mapag-isa muna. Kasi pwedeng napapagod ka sa kakaisip, sa bigat ng nararamdaman. Gusto mo ng me time. Okay, may nakita ko ditong buntis. May nakita rin akong loss of connection sa isang taong malapit sa'yo. Pwedeng nangyari na to sa nakaraan na naalala mo po. May pag-uusap po tungkol sa senior. Again, sa senior retirement, may pag-uusap din tungkol sa retirement. Sa katagalan din. Pwedeng ikaw kasi this is an act of giving and receiving. So, meaning to say, some of you, pwedeng ikaw yung nakatanggap ng advice or guidance. And some of you, ikaw yung nagbigay. Kaya nga act of giving and receiving. Offering guidance to some daily problem. And pwedeng may kausap ka na marami siyang alam. Pwedeng attorney to, na nag-uusap sa kontrata,
Pwede na naman hindi attorney. Nasabi ko attorney kasi may energy dito ng attorney. Pwede din mga nanonood dito, attorney. Kasi may kausap kayong attorney na tungkol sa batas, tungkol sa kontrata. Oh, pwede din hindi attorney ha. Basta marami siyang alam. Pwede ngang may nakita nga akong energy dito na aside sa may nagbigay ng wisdom message. Okay? Na, or pwede din may nag-ask ng forgiveness sa'yo. Most likely, lalaki to. More than 40 years old. Na nag-ask ng forgiveness. Or pwede din sinabihan ka, i-forgive mo na yan. Na may nagbigay ng wisdom message sa'yo. Another loss of connection na naman. Na pwedeng nangyari to sa nakaraan. Yes. Na naalala mo or na miss mo. Loss of connection. At parang may ano dito eh. Anong tawag nito? May takot mawala or nawala na. Something in decline. Something risky. Pasensya na po sa ingay ha. May kasama po ako dito. Something risky. Kung gagawa kayo ng desisyon, Pisces, alamin niyo muna kung mag-cause ba ito ng problema. Kung ano yung mga possible consequences niya para maging handa ka. Kasi kung magpabaya po daw kayo, sabi ng yung card, magkakaroon ng failure, magbibigay ito ng lungkot. Basta maging maingat po sa paggawa ng desisyon. Okay? Kasi may pagsisisi kasi ako nakikita dito kung magpabaya kayo. Okay. May young unmarried woman dito na malaki ang kanyang influence sa'yo. Naisip-isip mo siya, malaki ang influence niya sa'yo. Ngayong week na ito. Malapit sa puso mo to, pwedeng, basta young unmarried woman. Ingat, Pisces. Kasi may nakita talaga ako ditong hindi totoo sa'yo. Tatlong card kasi nagsabi dito na pwedeng tungkol to sa
Loss of connection, loss of things, or loss of opportunity. Pero most likely kasi to, ano to eh, pwedeng kukunin sa'yo, may intention na may kunin sa'yo. Kasi may cheater dito, may magnanakaw dito, may pwede din na misplace. Walang taong involved, kundi na misplace. Like yung importanteng bagay. So, maging maingat. Maging maingat po. So, may cheater ako nakikita dito at manloloko eh. Manloloko po. Cheater, magnanakaw. Pwedeng literal to na magnanakaw, cheater. Something or someone taken away. May hindi nagsasabi ng totoo. Okay, may money troubles dito. Kung okay yung pera nyo ngayon, control, monitor, and save. Lalo na't may connection dito sa taong maluloko. Pwede din wala yan na much better wala, di ba? Kundi, kasi may sabi ang card mo dito na mag-ingat ka, huwag ka mag-spend time sa energy vampire. Energy vampire, yung they are stealing your peace of mind. Ginugulo ka. Like for example, na pagdating pa lang niya, stress na stress ka na. Like, eto na naman siya, malaking adjustment na naman to. At eto na naman yung taong to. Yung napapagod ka na, wala pa siyang ginagawa. That is energy vampire. Pwedeng tuto to sa mga desisyon mo, ideas or plano. Ginugulo ka nga eh. 'Di ba? Stealing your peace of mind. So, nakaw pa rin yan. Kasi magkatabi dito eh. Pwedeng about money to. About work, about money, about sa mga mahalagang bagay sa'yo. Kaya maging maingat. Nagtabi sila. Nagtabi sila. Huwag magpabaya, gamitin niyo po yung talino niyo. Sabi ng iyong cord. Okay, meron pa pala. Nakikita ko dito you're making yourself busy sa lalo na sa trabaho. Oo, parang pang-divert to eh. Which is maganda naman yung resulta sa inyong trabaho, sa career and money kasi may gain, may advantage, may increase, may freebie nga oh. May business aspiration, professional goal. May magandang mangyayari sa work, job, career, finances, claim. Kuha tayo ng angel number for you, Pisces, ngayong May 18 to May 24, 2026. Angel number 808, Ancestors. Oh, ito yung sinabi kanina. Na magkakaroon din ng balanse, magkakaayos din. Alam mo, hindi ko kayo tinatakot ha. General reading naman to eh. Sinasabi kasi sa akin, kanina pa, at lumabas na naman dito, na
hindi to para sa lahat ha. Hindi to para sa lahat. Maging maingat na lang. Kasi pwedeng may kakilala kang tao na bayolente. Lumabas din pa rin lumabas pa rin dito. Pwede din may nasabi ka sa isang tao, bayolente itong taong ito. Sa isip lang. Yan. Basta paulit-ulit. So, meaning to say, kailangan ko sabihin sa inyo. Kailangan ko kayong sabihan na may mensaheng ganito. At huwag kayong matakot, syempre. Maging maingat lang. Pwedeng nakita mo lang to sa TV, social media, or pwedeng literal na kasamahan mo, kakilala mo. Most likely kasi ito kakilala. Like, maging maingat. Kasi, may nakita kasi akong physical violence na message. Nakita ko kanina, pinakita din sa akin ngayon, tapos nakita ko na naman dito. So, meaning to say, kailangan ko sabihan kayo. Okay? Huwag niyong tagapin kung hindi man para sa inyo. Okay? Huwag niyong tagapin kung hindi man. Kailangan lang mag-ingat. Na, let's say, may kasama kang parate na nakikita mo, may nasa-sense mo talaga violent itong taong ito. So, tapos, may pagdududa ka na, so nanood ka dito, yan na yung message na maging maingat ka. Okay, so let's proceed. So, may dito, magiging balanse, sinabi din kanina at dito din na maging matatag ka, Pisces, kasi magiging balanse din po ito. Magiging maayos din po ito. Lumabas din dito na kumbaga sinusubok ka, parang napipilitan ka sa pagbabago, napipilitan ka sa mga bagay kahit ayaw mo, kaya ka, anong tawag nito, yung parang kang nakatali sa isang bagay, sitwasyon, or sa isang tao. Lumabas kanina, di ba? Pero may pag-asa. May pag-asa po, sabi ng yung angel number 808. Magiging matatag, magiging balansa din yan. May warning kasi dito. Kailangan ko talagang sabihan kayo. Lumabas din kanina Lumabas din kanina. Okay? Pinakita din sa akin kanina. So, kailangan ko nang sabihan kayo. So, let's proceed po. Pay close attention to the people in your life, your surroundings, and your physical health. Don't freak out. It's just a warning to be careful and awake to avoid any further issues. Don't freak out. Warning lang na maging maingat lang. Kailangan magkaroon ng awakening, realization na kailangan maging maingat ka na. Like for example, pag-iingat sa pagsasabi ng mga nangyari sa buhay mo, like ideas mo. Yung sinabi ko kanina, di ba, na maging careful ka. Ulit-ulit sinasabi kanina pa. And communicate clearly and keep healthy boundaries. Kung, di ba, sabi kanina na feeling exhausted ka, para ka nakatali sa bagay, parang may limitasyon, may rules na kailangan. Di ba, may ganyan na nakikita ko rin dito na pwedeng, kung nahihirapan ka na, pwedeng i-express mo nga. Kasi sinabi kanina, unexpress, yung unable to express yourself, di ba? Lumabas din dito. Pero kailangan healthy communication ay kailangan. Pero kung ayaw talaga makipag-cooperate, kung naging masyadong toxic nga, kung ito ay nagbibigay ng hirap sa'yo, baka kailangan po ng healthy boundaries. Sinabi ng inyong angel number 808 dito. If you're into sa healthy living, sa inner peace, syempre, 'di ba? Hindi ibig sabihin nahihirapan ka, hihinto ka. Hanap ka ng paraan, hanap ka ng solusyon para maging balanse. Okay, so that is angel number 808. So, sinabi dito na huwag kayong mag-alala, don't freak out.
Sinabihan lang po kayo. Oh, this is good. Pisces, maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa reading natin. Para po sa mga gusto magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. So may repeating message dito, Pisces. What I meant is repeating number. Angel number 66. Okay, so this is a powerful spiritual message na makaka-receive ka ng unconditional love. Magkakaroon din po ng healing. Magkakaroon din po ng pagkakaisa. So, siyan din yung sinabi sa kanina sa inyong 808, angel number 808, at kanina yung 7 cards, na magiging balansa din po ang lahat. Magkakaroon po din ng healing, magkakaroon ng recovery, magkakaroon din po ng pagkakaisa. Sinabi kanina unang sinabi ko yan kanina, na maging matatag kasi magiging maayos na. Okay? So, it encourages you na to find balance in your life, lalo na sa within your home, relationship, spiritual journey, and magtiwala po sa universe. Na ang universe mag-provide. Like, ibibigay ito ng universe sa'yo yung nais mo. Lalo na yung material and emotional needs. Okay? At so this is about magkakaroon ng spiritual growth. Etong journey na ito, malalaman mo yung life purpose. So about sa love and relationship, this emphasizes compassion, understanding, at yung nurturing. Na i-prioritize talaga yung family and loved ones. Okay? Ensuring your home is a stable, na magkakaroon siya ng peaceful environment. Yan ang sabi ng yung angel number 66. So, let's proceed na po sa yung energy cards. So, you're moving forward. This is, embarking on a healing journey. Magkakaroon po ng balanse, magkakaroon ng pagkakaisa. At, pwedeng relocation po ito, travel sa ibang lugar, lipat work, lipat bahay, or bakasyon. Marami kang dalang hinanakit dito na nakikita ko rin kanina. Nag-clarify po siya sa tarot cards mo. Naghahanap ka ng solusyon sa iyong problema.
At habaan ng pasensya kasi papunta ka na sa paroroonan. Umiiwas ka nga dito sa toxicity or pwedeng nagpahinga ka for healing para makahinga. Okay? Some of you nagpasya na mag-live-in or maglipat bahay para bumuo ng pamilya. May plano din ng ilan sa inyo na mag-resign kasi susubukan yung ibang career opportunities. Ay wow, may parating na malaking pera. Yes. Magkakaroon ng financial stability. Wow, claim po. Ang ganda nito kasi this is mahigit pa sa success. This is victory. Claim, recognition. Dalawang card mismo nagsabi dito ha. This is balansa, this is pagkakaisa. Okay? May magandang balita po na parating. Lumabas din to kanina. Yung natanggap, tandaan nyo, natanggap. May magandang balita na parating or bagay na matutupad. Magandang balita, especially after a period of struggle. And you're very proud dito kasi may accomplishment. In-acknowledge mo yung success at may matatanggap kang papuri from other people. So, nagsumikap ka at deserve mo itong tagumpay na ito. Okay? Allow yourself to shine in this moment. Pwede din leadership role na binigay sa iyo. Yung mga hindi nagkaroon ng pagkakaunawaan, may nakita kong date dito. Mag-uusap kayo. So, may promotion ha. Yes, may nakita kong promotion dito pagtaas ng kita, sweldo, allowance, or ng iyong posisyon. Dalawang card mismo nagsabi dyan na may financial growth after a period of struggle. Resulta to sa inyong disiplina eh. Okay, victory nyo, resulta sa inyong disiplina po. Claim nyo po, ang ganda po ng dalawang card ni ito, Pisces. Sa career and money nyo po, ang ganda din. Pisces. This is long-term abundance and steady progress. Claim po. Sa mga nag-invest dito na pwedeng nainip or nababagalan sa resulta, kailangan nyo po na mahabang resulta. Kasi sinabi naman dito ng iyong card na magkakaroon po ng magbubunga ito ng masaganang resulta. Hayaan lang po na magbunga ito. Habaan ng pasensya, magtiwala, continue to take steady action on your goals. Oo, be realistic about your expectation. Kung ikaw ay naghahanap ng trabaho o nag-iisip ng bagong karera, may perfect time po. So you have confidence and persistence in your career. So overcoming obstacles din to ha, and very confident ka. This is resilience. You are eager to achieve a successful outcome sa mga ginagawa mo. Basta don't give up, don't doubt your strength. Overcoming obstacles to eh. Ang ganda. Okay, Pisces, gusto nyo bang ma-notify kayo, ma-prompt kayo, like mapanood nyo agad yung premiere ng video natin? Kung gusto nyo po,
i-click nyo po yung bell notification dyan. Kung hindi nyo po alam, magpaturo po. Huwag nyo din kalimutan na mag-subscribe sa channel natin. Napanood nyo na ba yung 4 na video natin? Yung weekly, first half, second half, at 3 months from now? Opo, 4 na video card po iyon. Video card. Video reading. So, kung nakalimutan nyo na or na hindi nyo pa napanood, andito lang po sa channel natin, hanapin nyo po. Scroll down nyo lang po. Okay. May maging partner ka na financial stable at sobrang generous na parating. Sa mga single po ito ha, na pwede din po ito yung partner mo na nagkaroon ng na na-reach na niya yung financial maturity. Yes. Sa ang iba din dito na gusto mo ayaw nyo munang makipag-commit kasi gusto nyo munang magbili ng lupa, magtayo ng bahay, more on property bago pumasok sa buhay ng pag-ibig. Okay. Malakas ang intuition mo eh. May sikretong mabubulgar. Nagkaroon ng honest conversation. Single ka man, marelasyon sa buhay mag-asawa, lalo na't malapit to sa'yo ha, magkakaroon kayo ng pag-uusap. Mag-uusap kayo. Pero, sabi kasi ng card dito single ka man, marelasyon sa buhay mag-asawa, may natuklasan kasi kayong hindi totoo, manluloko, kaya, maging maingat. Okay? Alam mo to kung sino to kasi malakas sa yung intuition. Okay, Pisces, baka may nasabi akong Cancer ha. So this reading is Pisces po. Iklaro ko lang. Kasi habang nagsasalita ako, may nagsasabi sa akin Cancer. Okay. Okay, baka iniisip kayo na Cancer or isip-isip mo si Cancer. Pag-uusap pa rin to Magkakaayos kung magkakaroon ng improvement sa komunikasyon. Like, pwedeng ikaw mag-open up nito sa sikretong nabulgar. Pwedeng ikaw. 2 card na mismo nag-clarify dito. Pag-imanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo. Pisces, see you tomorrow. Maraming salamat.